Salamat sa pagbisita sa aking channel. Please like and subscribe for more content like this. Maraming salamat. Ito ang part 1 ng ating recap tungkol sa kwento ng pinakinakatakutan na assassin. May isang matandang lalaki na nagbabantay ng bookstore sa harap ng isang eskwelahan. Ang matandang ito ay si Pedro. Para sa kanya, dito na niya uubusin ang natitirang oras ng kanyang buhay sa isang maliit na bookstore. Nabuhay siya na palaging nasa bingit ng kamatayan. Wala na daw siyang pinagsisihan sa kanyang sarili. Pero napagtanto niya na sa loob ng 60 taon, ni minsan hindi niya nakunan ang sarili ng larawan. Habang nagliligpit ng mga libro, may magandang babae na estudyante na pumasok. Nagtanong ito kung meron bang libro na para sa middle school at para daw sa kapatid niya. Ngumiti naman si Pedro at kinuha ang mga libro. Tinanong ni Pedro kung ang babae ba ay nasa huling taon na niya sa high school dahil napansin ito ang kulay ng name tag ng babae. Alam at pamilyar si Pedro sa mga estudyante ng paaralan sa harap ng kanyang tindahan dahil palagi niya itong inoobserbahan. Binigyan ni Pedro ng maraming bagong libro ang babae. Nagulat ito at sinabi na di niya kayang bilhin ito pero iginiit ni Pedro na hindi niya na daw ito kailangan at alam niya na makakatulong ito sa kapatid ng babae. Nakikita daw niya na mahal ng babae ang kanyang kapatid. Sinabihan niya ang babae na maging mabait at mahalin ang kanyang kapatid ay kung hindi, baka pagsisihan niya ito sa huli. Nalito ang babae sa sinabi ni Pedro. Tumalikod si Pedro para ihanda na ang mga libro. Tinanong ng babae kung may pagsisisi ba si Pedro. Naalala ni Pedro ang isang batang babae na nakidnap at ginamit ito sa kanya para takutin siya. Mukhang ang batang babae sa alaala niya ay kanyang anak. Sinagot niya ang babae na maraming siyang pasisisi pero wala na daw itong magagawa. Habang nakatalikod si Pedro ay sinabihan niya ang babae ulit na mahalin ito nang mabuti ang kanyang kapatid at huwag gumawa ng pagsisihan nito. Sinabihan niya ang babae na umalis na lang ito at nang sa ganon ay di na siya kailangang patayin ni Pedro. Sa simula pa lang ay alam na ni Pedro na ang babae ay assassin. Pamilyar si Pedro sa lahat ng estudyante sa paaralan sa harap ng kanyang tindahan. Nagulat ang babae. Aatakihin na sana niya si Pedro pero bigla siyang kinalibutan. Siya ang may hawak na patalim pero parang siya pa ang mamamatay. Parang leon ang nasa harapan niya na kayang siyang kitilin anumang oras. Alam ni Pedro na galing ang babaeng assassin sa Honor Orphanage, kung saan din siya lumaki. At alam niya din na hindi nagsisinungaling ang babae nang sinabi niya ang tungkol sa kapatid niya. Sinabihan niya ang babae na mukhang may isang bagay na hindi pa natuturo sa kanila. Sa tuwing may volunteer work na nangyayari at kapag ito ay hindi nagtagumpay, may plan B ang Honor Orphanage. Biglang inatake sila ng nakatagong assassin. Niligtas ni Pedro ang babae at sila ay bumagsak. Ang plan B na sinasabi ni Pedro ay kapag hindi nagtagumpay ang babaeng assassin, may nakaabang na iba pang assassin para tapusin ang misyon at iligpit din ang babae. Nagulat ang babae sa ginawang pagligtas sa kanya ni Pedro. Nakita niyang sugatan si Pedro sa tagiliran pero dali-dali itong tumayo at kumuha ng baril pero pagtalikod nito ay na-hostage na ang babae. Binugbog nila si Pedro at dahil sa katandaan nito, hindi na niyang kayang lumaban tulad ng dati. Biglang pumasok sa tindahan ang nag-utos ng pag-assassinate sa kanya, si Octopus, isang informant sa organization ng mga assassin. Sinabi nito na kahit si Pedro na pinakamagaling na killer ay di kayang labanan ang edad at ang cancer. Tinanong ni Pedro kung bakit pa siya kailang patayin gayong nananahimik na ito. Ang sagot ni Octopus ay dahil sa pera niya na 7.6 billion. Ito ang pera na ipon ni Pedro sa career niya at gusto nila itong kunin. Binugbog nila si Pedro pero gumawa ito ng paraan. Nakakuha ito ng flashbang at itinapon sa kalaban. Nakatakas si Pedro pero malubha ang kalagayan niya. Napagtanto niya na hindi na niya kayang lumaban dahil sa sakit at edad. Naalala niya ang mga ginawa niya simula noong bata pa siya. Habang ang ibang mga bata ay nag-aaral ng normal, siya ay natututong pumatay. Napakatinding pagsubok at mga misyon. Naging pinakamagaling na killer siya pero nung dumating ang panahon na tumanda na siya, tinapon na siya ng organisasyon na kanyang buong buhay pinaglingkuran. Habang nasa bingit ng kamatayan, gusto niyang gumanti. Hindi siya maaring mamatay ng ganito. Hindi nila pwede makuha ang pera na buhay niya ang puhunan. Para ito sa anak niya. Sa kabilang banda, sa isang restaurant, sa kusina, nag-uusap ang mga killer na umatake kay Pedro sa bookstore.
Mukhang ang restaurant na ito ay kanilang kuta. Tinitingnan nila ang larawan ni Pedro at hinahamak nila ito at sinasabi na sila ang papatay sa matanda. Biglang may pumasok na isang mas bata at matipunong lalaki. Katulad ang suot nito sa suot ni Pedro sa larawan. Sinabi ng lalaking ito na ang larawang hawak nila ay ang unang larawan na kinuha niya para sa sarili. Ang batang lalaki pala ay si Pedro. Hindi niya din alam ang nangyayari pero sa isip niya ay pinagbigyan siya ulit ng langit at pagkakataon na niyang gumanti. Hinahanap niya si Octopus pero pinagtawanan lang siya ng mga killer at pilit pinapaalis pero nang tumanggi itong umalis ay inatake nila si Pedro at papatayin. Pero hindi nila inaasahan na sobrang lakas nito. Binali niya ang kamay ng isang killer na umatake sa kanya. Ang isa namang lalaki ay may kutsilyo. Sinabi ni Pedro na kung sino man ang nakamaster sa paggamit ng kutsilyo ay third-class killer, ang nakamaster ng lahat ng weapon ay second-class. Pero ang nasa first class ay kayang gawing sandata ang kahit ano. Kinuha ni Pedro ang pugitan na sangkap sa pagluluto at ito ang ginawang sandata para labanan ang mga killer. Walang magawa ang mga ito at nabugbog na ng tuluyan. Pinagtatapon sila sa kumukulong sabaw. Hindi sila makapaniwala. Kinuha ni Pedro ang larawan niya na nahulog sa sahig. Napagtanto niya na ito lamang ang litrato niya na meron ng mga kalaban. Ang hinahanap nila na matandang Pedro ay di na nila makikita. Dahil ito ay patay na. Kung nagustuhan ninyo ang unang kabanata sa kwento ni Pedro ay huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat.